Anyayahan ko po ang lahat na magsitayo at tayo po ay patuloy na magpupuri at sasamba sa ating Lord sa pamamagitan po ng ating pag-awit. Handa na po ba tayo? Amen! Unang-una po, binabati ko po ang bawat isa ng good morning! Yan! This day is another day para sama-sama tayong magpuri at sumamba. And this is our great opportunity. And of course, this is our life. Amen! Amen! Kaya sa umagang ito, patuloy natin siyang purihin. Dahil isa pa po, ito po yung why we live in this world. Amen po ba? Amen! Kaya sama-sama po natin siyang awitan sapagkat siya ang ating tunay na Diyos na nagbigay ng kulay sa ating mga pag-ibig sa atin na walang kapantay. Amen ba? And sabi po sa Jeremiah 10:10, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Kaya mga kapatid, sama-sama nating awitan ng Lord ng ano bang ating awitin? Handa na po tayong umawit? Yan, amen! Handa na po tayong umawit sapagkat aawit po tayo dahil tunay ang ating Diyos!
Morning Church, welcome po sa ating Sunday Worship Service. Napakabuti po ng Diyos dahil muli tayong pinagsama-sama upang siya'y sambahin at paglingkuran. Batiin naman po natin ang ating katabi ng isang masiglang, magandang umaga. At sabihin mo sa kanya, handa ka na ba sa gagawin ni Lord ngayon? Sige nga po. Parang hindi pa handa eh. Tanungin nyo nga po, paulit-ulit, handa ka na ba sa gagawin ni Lord ngayon? Yan, dapat lagi tayong ready, Girl Scout and Boy Scout. Yan, so salamat po sa Lord na tayo pong muli ay naririto ngayon sama-samang magpupuri at sasamba sa ating buhay na Diyos at tunay na dakila. At ngayon po, magbalik-aral lang po tayo. Ano po? Last Sunday, we talk about spiritual parenthood and the principles of spiritual growth. Ano po yung natatandaan po natin nung last Sunday na pinag-aralan po na na-receive natin na message from God? Ano kaya po yung tatlong principles sa mga nakinig, sa mga piling nakikinig? So, yan, meron po tayong tatlo na natutuhan nung last Sunday. Una po, ang prinsipyo daw po ng spiritual growth ay una, be deliberate. Ang paglugo daw po sa pananampalataya ay hindi aksidente. Sinasadya po ito. Hindi pwede daw pong passive, kailangan aktibo at may kusa tayong pagpili na lumago kay Kristo. At pangalawa po, natutuhan natin, ano nga po yung pangalawa? It's personal, tama po. Wala pong ibang pwedeng lumago para sa iyo kundi ikaw. Ito po ay isang personal na paglalakbay kasama po ang Diyos. At pangatlo po, ano nga po yung pangatlo? Yan, very challenging. Totoo po, hindi madali ang paglago. Kailangan po natin dito ng disiplina, tiyaga at pananampalataya. But the effort is worth it. Dahil ang bunga po ay kalakasan at katuwang natin sa Holy Spirit. At ngayon pong araw, hayaan niyo pong ibahagi ko ang isang maikling kwento na konektado po sa ating pinag-aralan last Sunday. At ngayon, merong work kayo ngayon kundi makinig. At ang work ko ay magsalita. Ano nga po ang inyong trabaho ngayon? Makinig. Very good po. Meron pong isang batang lalaki ang nagtanim ng isang maliit na punla sa kanyang bakuran. Lahat naman po tayo naka-experience ng magtanim po. Ano po? Lalaki po, araw-araw, dinitigan po niya ito. Ang paligid po at inaayos ang lupa. Lumipas ang mga linggo. Walang nangyayari. Naiinip na yung lalaki. Ang sukuan, ayoko na, parang tagal naman tumubo ng aking itinang ito. Pero isang umaga, pagkagising po niya, nakita niyang may usbong na. Ang bilis naman, isang umaga. Tatanim lang. Kaya mula sa tila walang buhay, ngayon ay may simula ng bagong buhay. Then lumapit po yung kanyang ama at sabi, Nak, ganyan ang paglago sa pananampalataya. Dalas, hindi agad kita ang bunga. Pero habang ikaw ay tapat, ay ginagawa ang Diyos sa iyo. Kaya po mga kapatid, magandang reminders na ganyan din po tayo. Saan parang walang nangyayari. Pero sa tuwing tayo po ay nananalangin, nagbabasa ng salita at sumasamba, ay itinatayo ang Diyos sa ating Amen po ba? Na ang paglilingkod, ang pag-worship at ang pagtitiwala po sa gitna ng hamon ay bahagi ng kaya ngayon pong umagang ito, piliin nating maging intentional, personal, at let's give our all worship. Hindi dahil sa kagalingan o kabutihan natin, hindi dahil karapat-dapat po ang Diyos na sambahin, paglingkuran at mahalin. Sa kabila po ng ating pagkukulang. Kaya ay nananatiling tapat at tandaan po natin, spiritual growth is a journey. Today is another step forward. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, it's another step.
At para maging interactive po, meron ako sasabihin na word at sasabihin niyo po dahil kay Kristo. Ano po, pag sinabi kong tapang, sabihin niyo dahil kay Kristo. Okay po ba tayo doon? Okay, pag sinabi kong tapang, parang ang hina. Hindi po ba kayo nag-almusal? Ulit, pag sinabi kong tapang, sasabihin niyo po, tapang, tapang, isa pa nga po, tapang. Okay, sige po, sabihin naman na rin pong row, tapang, di sasabihin niyo po dahil kay Kristo. Okay po ba yun? Sige nga po, 1, 2, 3, go. Vice versa dapat po. Yan, so, yan po ang dalangin natin ngayon. Ang bawat puso natin ay magkaroon ng tapang. Tapang na maglingkod, tumamba, at lumago sa pananampalataya kay Jesus. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at ihanda ang ating puso sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pa nga po, tapang. Okay, at muli po, tinatawagan ko ang music team para muli tayong pangunahan sa ating Panginoon. Dahil sa ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon, because He is great. Always sa umaga sa Kanya ang the best na pagsamba. Because our God is awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an
is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Malinis na puso ang alay sa'yo. Banal na hangarin, handog sa ngalan niyo.
Kami po ay nauuhaw sa iyong presensya. Kami po ay nauuhaw sa iyong mga salita. Sapagkat tunay, O Lord, kami rito, Panginoon. Aming purihin upang ikaw po ang sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo na ay ang pinaka-the best naming pagpupuri, the best naming pasasalamat sa tunay, O Lord. Ikaw po ay kasangatan sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, lagi namin kasama. Wala na po kaming hahanapin pa, Panginoon. At ikaw po, O Lord, ang aming dakila. Tunay, Lord, na napakabuti mo at napakadakila mo sa aming mga buhay. Ang aming kalimutan, ikaw po ang nag-aano sa aming Panginoon. Kaya, Lord, sa buhay namin, sa mga ito, kung ikaw po ay aming kasama, wala na po kami. Kaya, Lord, ibigay namin sa iyo the best naming papuri at pagsamba sa umagang ito. Lord, sa pangalan ni Amen. Ang Panginoon, pwede na po tayong Lumabas, dati nakalabas na eh. Siguro, daming po celebrate. Hindi nga. Salamat kay Kuya Nelson tsaka sa mga nahuli. Ay po muna mag-pray. Morning, I carve your medyo ano no, pa rin siya pero ano mga sabi po ng Biblia kasi ang Diyos po ay nagpapadala ng ulan. Yan. Oh, yan. Alam niyo po, panahon, yung mga kanta, kasi dati ano ang ginagamit po ng mga kanta, masyado natin kinakanta no? Tawag kasi sa ating mga kanta mo, party music. Ano po kasi ang gamit. Ang mga kanta po noon, bago po naging kanta, maganda po yung background. Yan, si Horatio Spafford, siya po yung nag-compose po ng kantang, It is well with my soul. It is well with my soul. Yung kanya po yung asawa po yan, si Ana. Yung ngayon kasi yung mga music, ano lang eh, basta madiskartehan lang eh, no? Noon kasi, bago sila gumawa ng music, grabe po yung naging background, bakit ang tao po ay bakit po na nagkakaroon po ng kanta. Yan, yung pakinggan niyo po. Pakinggan niyo muna.
Ganyan mabuti. Okay. Ganda po ng kanta po ngayon, no? Tangay. So, si Horacio Spafford po, mga kapatid, siya po ay isang businessman na lawyer. Nung panahon po yun, thriving po yung kanyang business at saka yung kanyang law practice. Kaso po, ang maganda po kay Horacio Spafford, kahit na siya po ay may kaya sa buhay, sa buga, grabe po yung pagtatapat po niya. Tama po ng kanyang pamilya at yung kanyang asawa na si Ana. Kaso nga lang po, ito po makikita po natin, no, ang buhay niya, no, hindi ganito lang, hindi. Nagkaroon po ng Great Chicago Fire sa US po. Po nasa kasaysayan po ito. Isa po sa mga nasunog, halos buong Chicago po ay nasunog. Mga gusali po doon, kasama po yung kanyang ari-arian. Grabe po yung discouragement. Masunog yung kanilang kabuhayan. Tapos, hindi po nagtagal after that fire, yung kaisa-isa po niyang anak na lalaki ay namatay naman, bata pa. Talagang grabe, devastated naman po si Horacio Spafford at yung kanyang asawa. Tapos hindi pa po yun. Sunod-sunod tugan sila, namatay yung kanyang anak, nagkaroon po ng recession. Recession yung pagbagsak po ng ekonomiya. Nakasama po yung kanyang negosyo. Bumagsak po yung kanyang negosyo. Talagang, kumbaga, naghirap po talaga sila. Ganda dito kay Horacio Spafford, siya tumigil sa pagtatapat po sa Diyos. Now, nag-decide po sila mag-asawa, pumunta po ng UK. Kasi yung sa ginagamit ng Diyos na pastor, Dwight L. Moody, parang matindi yan, no? Kasi may Moody Church ngayon sa US, no? Si Dwight L. Moody ay magpipreach po siya, evangelistic campaign. So, bibisita sila, makikinig sila. So ngayon, dahil binabangon po ni Horacio Spafford yung kanyang negosyo, tsaka yung practice po niya, ginawa po niya, pinauna niya yung kanyang asawa at yung 4 na niyang anak na babae. Yan. Lahat po yan, ganyan po yung edad ng po. Baby, halos mga bata pa talaga. Hindi po siya nakasama. Usapan, doon po sa Europe, doon po sila makikita-kita, pamilya, inaayos pa nga niya yung kanyang negosyo. Hindi pa po sila nakakarating yung pamilya. Lumubog po yung barko. Nagkaroon po ng banggaan na isa pang barko. 200 grabe po, 226 po ang namatay po doon. Tama po yung 4 niyang anak na babae. So, hindi niya alam kung anong gagawin kasi hindi niya maintindihan kung may nabuhay kasi hindi niya alam eh. Wala pa namang cellphone noon eh. 1800s pa po ito, no? That was 1873. So makita po natin, nag-intay lang siya doon sa pier kung ano mangyayari hanggang sa dumating yung nag-rescue na barko at ang nakita lang niya po yung kanyang asawa na si sa isang iglap, naubos po yung kanyang mga. Ang ginawa po niya sa kanyang, sa pinagdadaanan po niya, he composed the song, It Is Well With My Soul. Kaya ngayon, with my soul, it is well. Tinanggap daw niya ng maayos talaga to. Talagang ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Alam niyo po, kaya yan yung nota. Madali naman po siya eh. Pag ang nota ay pataas, di tataas dapat yung tono. Dapat babasahin mo yung nota para alam mo kung ano yung tono. So ito pong kantang ito, kanya po itong ginawa sa panahon na talagang namatay
nasira yung kanyang negosyo, nasunog ang lahat na po talaga, naiwan na lang sila mag-asawa. Kaya dito makita po natin, no, ang buhay po ay puno ng pagsubok, puno po ng kabiguan, may sakit, may kakulangan, namatayan, may hindi pagkakaintindihan, ang daming pasanin, sunod-sunod na problema. Alam niyo mga kapatid, ako iniisip nyo na yung kinakanta ni Bon Jovi ba yun? Bed of Roses? Hindi ho ganyan po ang buhay. Tama ba yun? Hindi po ganyan ang buhay. Ang buhay Kristiyano po ay talagang matinding pagsubok. Sabi nga ni Pablo, bago kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, matinding pagsubok ang inyong pagdadaanan. Kaya ngayon po, natapos na po yung serye po natin about spiritual growth. Ngayon naman po, nakita niyo po ba yan, no? Yung ginawa ni Ate Ishel na video doon sa ating Nakita niyo po yun. Ngayon po ang ating pag-aaralan naman po ngayon, serye po natin, no? Refined by trials. Ililinis at inaayos ng pagsubok. Talagang yung mga kabiguan po natin. Kaya huwag yung makalala. Kasi yung kabiguan, isang konting pahinga lang, teng-teng, round 2, meron na ulit. Minsan hindi lang yan, talagang sunod-sunod, talagang grabe. Pagkatapos isa, meron, hindi, yung iba hindi sunod-sunod. Minsan sabay-sabay. Sabay-sabay, sasabay-sabayin ka. Nakita po natin yung buhay ni Job. Diba, no? Matapat, maayos. Sabi mo, di ba, akala ko ba pag hindi? Maka-Diyos, hindi na nga agrabyado ng mga tao niya. Pinakamayaman sa silangan. Kilalang-kilala siya na matapat sa Diyos. Ano nangyari? Tinetap ni Satan. Dumating yung katulong niya, nako, boss, yung mga pagnanakaw, kinuha yung mga alagang hayop. Hindi, nagsasalita pa lang, may dumating na ulit. Boss, yung inyong mga kamelyo, kinuha na ulit. Boss, yung inyong mga anak, merong isang malaking buhawi, nabagsakan ng bahay, patay yung 10 mga anak. 3 pong sabay-sabay. Tapos may nagsusumbong pa. Grabe yung setup ni Satan. Grabe, talang vug. Kumuho yung buhay ni Job, no? Sabi po ng Biblia, siya po iba. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos. Grabe, parang Horatio Spafford. Tinanggap po niya na maluwag sa kanyang ang mga pangyayari sa kanya. Mga kapatid, yan po yung ating pag-aaralan po ngayon. So ito po yung serye po natin, Refined by Trials. Talagang tayo ay lilinisin, aayusin ng Panginoon sa pamagitan ng pagsubok. Alam niyo po, ganito po yan. Mas marami kang matututunan sa mga pagsubok kaysa sa mga magaganda, kaysa sa mga pagpapala. Maniwala po kayo. Kaya kapag maayos yung ganda ng lahat, maniwala ka, wala ka masyadong matututunan diyan. Mas matututo ka sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok. Mas maraming ituturo ang Diyos sa iyan. Yun ang paraan ng Panginoon para ayusin. Bagamat minsan, we resist, talagang tumatanggi tayo, gagalit tayo, nagtatampo tayo sa Panginoon, masama ang ating loob. Yan, titingnan po natin, ito pong talata, Psalm 46, po natin, may Bible naman po nga dyan, awit 46, 46 po, sabi po rito sa verse 1, sabi po mamaya, babasahin natin sa Tagalog, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the water surge. Sabi po dyan, a river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. God dwells in that city. It cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. The nations are in chaos. Tignan mo, nations are in chaos, and their kingdoms crumble. God's voice thunders, and the earth melts. Yan. Sa Tagalog po yan, sabi po dito sa ating ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat, ang bundok ay matangay. Kahit na mangalit yung karagatan, at ang burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umagi kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupay napaparam.
Alam niyo po, mahirap po mabuhay. Akala po natin, yung pagsubok ay mas masaklap ngayon. Hindi po. Kahit noon pa po sa matandang tipan, grabe na po yung kanilang mga pinagdadaan ng pagsubok. Wala hong pagkakaiba, pare-parehas lang po matindi, no? So, ito po mga problemang ito, ang ating pinagdadaanan, malimit po nagbibigay sa atin ng takot at alala. Nag-aalala tayo, naku, ano kayong gagawin ko dito, no? Kasi po itong problema, dalawa lang po yan eh. Pwedeng natural cause, natural lang dahilan, o man-made. Yan, kasama tayo doon sa ano eh. Dalawa lang po yan. Yung natural, wala kang kinalaman doon eh. Katulad lumindol, wala kang kinalaman doon eh. Pero minsan yung kalokohan, kasalanan natin, tayo may gawa noon. So, minsan tao may gawa eh. Kaya tayo nagkakaganito. Diba, no? Ngayong umaga, titingnan po natin, tayo sa English po, no? The turmoils of life. Turmoils po, no? Now, yung salita pong turmoil, siguro ngayon nyo lang na rin yan, it means yung turmoil po, a great disturbance. No? Confusion, uncertainty, malaking kaguluhan. Ibig sabihin ng turmoil po, malaking kaguluhan sa buhay. Ibig sabihin po niya, no? Kaguluhan. Kalituhan at walang kasiguruhan. O naman, sa sitwasyon natin, may kasiguruhan ba? Wala eh. Diba? Ilan na po ang utang ng Pilipinas? Sobra-sobra na. Grabe. Sabi nga daw nila, pag ang utang doon ng Pilipinas ay inilagay mo sa 20 pesos, 20 pesos, pinagdikit-dikit mo, pupunta ng buwan, babalik ulit. 20 ha? Yung 20. Yung 20. Babalik. 5 beses, babalik. 5 beses na 20 pesos yun. Isipin mo gaano kalayo ang bond sa mundo. Ganong karaming 20 ang kailangan natin para bayaran natin ating utang. Grabe, wala naman talaga tayong kasiguruhan eh. Di ba? So, yung turmoil po, ito po yung matinding kaguluhan, kalituhan, at walang kasiguruhan. Tandaan nyo po, disorder, talaga ang gulo, walang kaayusan. Grabe po yung ating ating alalahanin. Okay. Now, dito makita po natin, dito po sa Psalm 46, titignan po natin, yung iba't ibang klaseng kaguluhan, kalituhan na nangyayari sa ating buhay. Makikita ko po sa talatang ito na iba-iba pala ito. Opo. Ang perspective po ay from the macro point of view, macro, malaki. Hanggang doon sa micro, doon sa pinakamaliit. Palaki hanggang paliit. Tingnan nyo po, grabe po yung pinapakita po ditong problema at kinakaharap po. Now, hindi po maintindihan kung ito po kasing talatang ito ay maaari pong si Haring David ang sumulat. O, maaari po siyang sumulat po dito. Pero ang maganda po dito, yung pinakikita po dito sa Psalm 46, yung ang napakalaking problema. Hanggang sa pinakamaliit. Sabi, naranasan po nung sumulat po yun. Yung una-una, titingnan po muna natin, yung kaguluhan, yung turmoils, ang tawag po natin, so turmoils is, ano po ito? Kaguluhan sa buhay. Tingnan muna po natin yung global turmoil. Global muna po tayo, no? Global. Ibig sabihin, pang buong mundo ito. Alam niyo mga kapatid, apektado po tayo dyan. Apektado po tayo dyan. Kaya tumataas ang gasolina, sabi nila, kasi nga magulo ngayon sa Middle East. Totoo naman po talaga yan. Diba, no? So, pandaigdig ang kaguluhan. Talagang matindi po yan. O, titingnan natin saan sa talata po yan. Sabi po rito, no? So, we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Di dapat matakot. Mundo'y mayanig man. O, sipin mo yun? So, kinukwento nung nagsulat, maaring si Haring David, sabi niya, nung panahon niya, hindi lang po sila nakakaranas ng lindol. Buong mundo po nung panahon nila, narinig nila, grabe yung naman talaga po yan. Oh. Sabi rito, kahit na mangalit yung karagatan at ang mga burol, mayanig at magimbal. Sabi po rito, no? Ano sabi po dyan, no? The nations are in chaos. Talagang kagulo-kagulo. Noong panahon pa yun, kagulong-kagulo na yung mga bansa. The kingdoms crumble. Talagang labanan-labanan, durog ang isang bansa. Panahon po na yan, David, ganun na eh. Di gayon na, ganito rin pa rin sa panahon natin. May naiba ba? Wala. Global turmoil po. Yung kaguluhan po ay pangdaigdigan po yan. So even in the Old Testament, grabe po yung gera, grabe po yung natural calamities, grabe po yung taggutom. Di ba? Ang dami po eh. Oo.
So, panahon pa ni Haring David, grabe na po ang nangyayari po, no? Now, tingnan po natin yung present global issue po natin, no? Tingnan natin at kumpara po natin. So, may iba't ibang uri ng kababagan. Tama ba yung kababagan? No? Kasi pangit sila na babag eh. No, hindi. Kababagan, parang yung kababagan, yung parang anxiety. Anxiety, yung kumbaga kaguluhan sa yung alalahanin, no? Now, tanda po natin, ito pong global turmoil, ito yung pangmundo, pang daigdigang kaguluhan, dalawa po yan, natural at saka man-made. Ito po ay talagang natural o gawa talaga lang ng tao. O, tingnan muna po natin, natural disaster muna tayo. Ito po ay 2025. 2025 po ito, ha? June pa lang po ngayon. O, tingnan po natin, ha? Grabe, mga kapatid. Catastrophe. Kalamidad. Ano nangyari po sa 2025? Isa-isayin po natin. No. Nagkaroon po ng flash flood sa Jordan. Jordan po, Middle East ito eh. Disyerto ito. Po nagkaroon ng baha. Nakita niyo po sa video po yung dust storm sa Saudi Arabia. Sobra na yung sila nag-iikot-ikot doon sa kanilang yung haba nila. At ngayon hindi sila dahil tinatangay yung mga tao, sobrang grabe. Yung earthquake po sa Japan. Yung Cyclone Alfred po sa Australia. Ngayon, ganito po, no? Kapag storm o kaya typhoon, yung Philippines yun. Pag US o kaya Europe, ang tawag po na cyclone. Australia. Kapag sabi mo cyclone, ibig sabihin lang po yun, bagyo yun. So yung Cyclone Alfred po sa Australia, grabe pong sinira po niya sa Australia. Yung landslide po sa Algeria. Yung buhawi po sa Amerika, ang dami pong namatay po dyan. Diba? Lately, diba? Ilindo lang Myanmar, tinamaan ng Thailand, diba? Oh. Isipin mo yan, totoo yan. Oh. Diba? Yung wildfire po sa Japan. Tapos hindi pa po yan. Yung Los Angeles wildfire. Natatandaan nyo? Bahay ni Kevin Durant. Yung mga artista, yung mga sa Hollywood, walang natitira, talaga sinusunog. Oo naman yun, no? So dito makita po natin yung global turmoil po talaga. Yan po ay natural. Wala tayong magagawa dyan eh. Oh. Pero hindi rin po, meron kasing man-made disaster. Man-made disaster ha? Oh. Yung war. Ayan, may tao yan. Tipin nyo po, no? Pinasok ng Ukraine ang Russia. Ginagamit yung mga drones, so pinapakita doon sa video. Grabe, nakakatakot po yung gera ngayon. Layo eh, Mga tangke, ino-operate lang. Tawag lang kamikaze drone. Sabog eh. Pag may nabuhay, ang dami naman eh. Ganun po ang ginagamit po ngayon. Diba yung war sa... Alam niyo po mga kapatid, yung gerang yan ay ang Russia po ay gumagawa ng daan papuntang Israel. Sabi po sa prophecy, ang Russia at China, magko-combine sila, conquer Israel. Kaya nakuha nila yung Crimea, nakuha nila yung Georgia. Padaan po sila ng Syria eh. Nakuha na po nila yun eh. Yung Ukraine po ay meron pong daan, malapit na po yan papuntang Middle East. Biblical po yan. Nakakakala natin yung gerang ito, gera lang ito. Hindi po ito gera. Ito po ay may Bible prophecy po ito. O ngayon, di ba nagigera ngayon ng India at Pakistan? O di ba? Alam niyo, no? O. Ngayon, ang Pakistan po, umu-order ng mga hypersonic missile niya sa India kasi nadurog ng India nadurog ng India yung kanilang yung airport at mga airplano nila. Isipin mo yung gera po ngayon. Tapos ngayon, matindi. Gera po ngayon sa Gaza, sa Israel. Ngayon po, at lumalabas, di ba, may lately yung dalawang mag-asawa na nakuha yung bangkay na. Tender na. Pending attack ng China sa Taiwan. Sa Taiwan po, ang number 1 kaya ilalagay sa yun ang iniingatan ng US. Isipin niyo po, ito po man-made po ito mga kapatid. Yan po yung macro. Yun yung malakihan.
global po yan eh. Talagang grabe po yan. Ngayon, liitan natin ng konti. Liitan natin ng konti. So macro, medyo medium. Tingnan natin naman yung national. Pambansa naman po. Tingnan po natin sa verse 46. Sabi po sa chapter 46, sabi po ni pambansang kagulo. So global no? Kaya nga from macro hanggang micro po siya, no? So ngayon naman po yung pambansang kaguluhan. Tingnan niyo po Sabi po nung ulat, God is within her. She will not fail. She will not fall. God will help her at break day. Kasi po itong Jerusalem is under attack. Diba Kinukwento nung sumulat ni Haring David yung mga nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa. So sabi niya, yung kaguluhan hindi lang sa kanila, pati sa amin. Kasi may mga threat po sa Jerusalem. Hanggang ngayon naman, di ba? Gustong-gusto na kunin yan. Pero maganda dito mga kapatid, no? So namumroblema si Haring David doon sa pandaigdigang mga issue. Ngayon sabi niya, may problema din kami dito. Under attack din kami. Ayun yung city of God Jerusalem. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ibig sabihin talagang, sila na gustong sirain, gusto nilang kunin talaga itong Israel. So this refers to Jerusalem. So, ang Israel po ay threatened po sila talagang, talagang away na. Ganon katindi mga kapatid. Gusto silang sirain. So, pandaigdigan, global, medyo lumiit, national yung issue, di ba? Israel inaatake. Tingnan natin, sa Philippines ba, may mga Philippine turmoil, di ba? Napanood po ba niyo yung interview doon yung sa ASEAN, yung summit ng mga defense minister at saka mga chief of staff sa buong mundo? Sa Singapore ginawa. Napanood niyo po ba yun? Mga kernel ng China, nagtatanong, sabi niya, alam niyo, Philippines, proxy war yan. Proxy war lang yan. Ginagamit lang kayo ng US. Ay si Chief of Staff hindi nagsalita Ay nagsalita si Gibot Sidoro. Magaling. Palakpakan. Yan niya po yung China. Sabi niya, alam niyo, thank you. Disguise as propaganda. Palakpakan yung mga sabi niya. Alam niyo, yung tanong niyo, propaganda niyang Communist Party of China po. Talagang niya. Mga kapatid, talagang gusto. Nung una, ang ginawa ng China, sabi daw nila, doon sa mischief reef, sabi nila, magtatayo lang po kami ng bahay ng mga nice na po. Kampo yun. Yan. So, national po, kaya yung West Philippine Sea po, grabe pong issue po yan. Grabe po yan. So, national po yan. Kaya, alam nyo, isipin nyo po, ano pa yung mga national issue natin? Baho sa labas. Unemployment mo natin, patuloy na tumataas. Kaya may trabaho ka, magpasalamat ka sa corruption. Ang sugalan po ngayon, grabe ang mga tao. Atupag araw-araw pagkagising. Drugs. Yan, traffic. At hindi pamilya po sa Pilipinas, watak. Kaya may mga estudyante, nakatira sa lola, iba nagpapalaki, kasi nasira na yung buto. Kaya kung kayo po'y kumakain, magpasalamat. Hindi na. Hirap po siya. Ako nga, laki nakasigil na mo. Takip ng imburnal, ganun niya. Maya binitbit na yung takip na imburnal, tapos hindi siya nakay sa motor. Isip ko, tinakaw niya to, saan niya dadalhin yun? Maputik ba sa kanila? Parang marami siyang nakakuhang ganon. Isip ko, saan niya dadalhin? May bibenta niya pa kaya yun? Isip ko, saan niya kaya dadalhin yun? Kunya, nagsiselfon, tapos isinakay na niya sa motor. Krimen po natin, grabe. So dito makita po natin, para din tayong Israel, parang ni David. Global po yung ating problema, pero may mga national issue po tayo. Talagang nagbibigay po sa atin ng kaguluhan at walang kasiguruhan.
Di pa po yan. So malaki na, no? Global. May national. Ito na po, yung pinaka-microscopic view na po. Ito na po. Yan, personal na. Dahil po sa nangyayari po sa atin, apektado rin po yung ating personal na buhay. Yun na nga po, parang macro. Sabi po niya, no? Synonyms for personal turmoil. Inner. Ano? Internal. Hidden. Yan, pangiti-ngiti lang yan. Patawa lang yan mag-isa. Pag-alala din. Nakakatakot. Nakakatakot. Ang sabi po dito, tingnan po natin, no? Bakit? Para nakita dito yung personal. Sabi po ni, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Sabi po niya, sa contemporary English version po yan, no? Our God says, calm down. Pag huminahon ka, pagpayapa, ibig sabihin yung sumusulat, grabe yung kanyang, yung kanyang pag-aalala at takot. So yung personal niya, yung iniisip niya yung pinoproblema niya yung buong mundo, pinoproblema pa niya yung pang bansang problema nila at pinoproblema pa rin niya yung mga personal na problema niya sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Kaya sabi ng Panginoon, anak, ikaw, mag-relax ka. Paano po natin gagamitin yung relax ngayon? Ginagamit. Kaya hindi na kumilo. Dahil chill. Kaya ang sabi po ni Haring David, be still. Ang sabi ng Panginoon kay Haring David, abay, ikaw ay pumayapa. Kasi naguguluhan yung kanyang kalooban eh. Siyempre, leader ka. Grabe yung nangyayari sa iyong bansa, sa daigdig. Tapos meron ka pang national problem. Problema pa sa kanyang pamilya. Mga kapatid, di ba? No? Payapain daw natin ang ating sarili at ang ating kaisipan. Alam niyo po, tandaan niyo po, no? Si Haring David, kahit gano'n yung katapang, may kinatatakutan din po yan. Pero hindi po yung kanyang missing. Matapang po siya, no? Pero may kinatatakutan dun siya. Paano natin malalaman? Abay, sinabi ng Biblia po yan eh. Di ba, no? Na yung pinakamatapang at yung pinakamatigas na tao nung panahon po niya, ay siya na po yun. Eh, wala man lumabang kay Gulayat eh. Takot lahat eh siya. Ibig sabihin, matapang na po siya. At lahat ng isinusugo sa kanya ni Saulo, tagumpay. Ibig sabihin, matapang talaga, magaling. Pero alam niyo, grabe yung personal struggle po niya. Bakit? O, tingnan po natin po sa Biblia. Psalm 56. Sabi po niya dito, no? Sabi po niya, be merciful to me, my God, for my enemies are in hot pursuit. Nahabol po. Kaya nga, grabe yung kanyang pag-alala, no? All day long, they press their attack. Araw-araw, wala nang inatupag, kundi patayin siya. My adversary pursue me all day long. In their pride, many are attacking me. Ito po, no? Sabi niya, verse 3, when I am afraid, I put my trust in God, whose word I praise. In God I trust. Kita, God I trust. Yan pong praise pong yan, yung statement na yan po kinuha, yung nakalagay po sa dollar na in God we trust. Galing po yan sa Psalm chapter 50. Kaso nga lang, dahil in God I trust, in God we trust. Yan nakalagay po sa dollar po yun, nakapapansin. Ano nakalagay sa Pilipinas? Perang ito, pambayad sa mga utang. Kaya po, ito pambayad sa utang. Nakalagay doon, eh. Itong pera ito ay pambayad sa ating utang. Puro utang-utang tayo eh. Eh, ang ginawa ng US, ang ginawa niya, nagtitiwala kami sa kami naman pambayad sa utang. Magkaiba, ang layo. Ay mga tao dito, utang. Eh doon naman nagtitiwala siya kaya pinagpapala. So makikita po natin dito mga kapatid, no? Sabi niya, when I am afraid, si Haring David ang sumulat nito. Ibig sabihin, kahit na matapang ka pa, kahit pinakamatigas ka pa, si David, mga kapatid, ang grabe ng tapang niyan. Ay may sabi niya sa panahon, na ako po ay natatakot. Pala sa Diyos. Sabihin po ba? Refined by trials. Talagang nililinis po ng pagsubok. Sabi po niya rito sa Tagalog, awa ka, Panginoon. Pagan, ha? Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang tigil buong araw. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban.
Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa inyo ko ilalagak pag-asa ko. Pangako niya, binitiwan, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa at nananalig ako. O Diyos sa tao, ring katulad ko, hindi ako matatakot. Isipin niyo po yun, ha? Ang tapang na po niya, na sabi ko sa inyo, kahit na gaano po tayo katapang, madating ang pinanghihinaan tayo. Pinakamatapang na po si David. Talagang lumalabang kahit anong digmaan po yan. Alam niyo po, tumakbo po siya kasi hinahunting po siya at papatayin po siya ng kanyang mga kalaban. Ang dami po. Si Saulo, yung mga Pilisteo, ang dami na po kasi ang dami na po niyang record eh. Ang dami na po niyang tinalo. Pero maganda po dito, sa panahon na siya po ay, alam niyo, may fear tsaka panic. Yung talagang di na niya alam kung anong gagawin. Kanya, amin po ba mga kapatid? Ito po, no? Oh, ang dami po ng kanyang kalaban. Kaya yung kalaban, hindi lang pandaigdigan. Hindi lang national, para may mga personal po tayo. Alam ko po mga kapatid, lahat po tayo may mga personal na pinaglalabanan po. Mga pinagdadaanan po natin. Kagipitan, kalungkutan, relationship, ano pa yan, kakulangan, karamdaman. Ang dami po. Ang dami po natin mga issue. Kaya ngayong umaga, ito na po yung ating word. Fearless in the midst of turmoil. Ngayon po, pag titingnan natin, walang takot sa gitna. Pero mga isang araw po ito, tatapusin na natin, isa lang po. Kawalan ng takot sa gitna ng kaguluhan. Sabi po ni Haring David, I am not. Lalabanan ko yan. Lalabanan ko yung alala sa aking isipan. Lalabanan ko yung takot. Dami po nating inaalala. Ito pong ating title po niya na fearless in the yung fearless in the midst of kawalan ng takot sa gitna ng kaguluhan. Kinuha po natin yan sa verse 2. Sa verse 2 po natin kinuha. Sabi ni Haring David, so we will not fear, sabi niya. Yan. We will not fear. Hindi tayo matatakot, sabi niya. Kaya minsan, si Haring David, kahit nagsasalita siya, in-encourage siya yung mga tao, siya talagang panggiba din pag-aalala. Pero in-encourage siya yung mga tao, huwag kayong mag-alala, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya dyan po natin kinuha yung title po natin na Fearless in the Midst of Turmoil. Bakit po, paano po tayo na hindi mayayanig, magigimbal doon sa mga pinagdadaanan po natin? Kahit na po, grabe po, gera po, gera. Sabi po rito, di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit nasa dagat ang bundok. Wow. Number one, bakit pwede po tayo humarap na may tapang sa daigdig, bansa natin at sa issue natin? Number one, because Diyos ang Haring David, namatay siya, ang daming, kumbaga na-survive niya yung mga threats. Ang Diyos, yun po mga kapatid, pwede mo natin harapin ito na may tapang, ang Diyos. Sabi dito, verse 1, God, always ready to help in times of trouble. Ang Diyos daw po ay, sabi po dito, siya po yung ating kanlungan at lakas. Palaging handa na tumulong natin. So, ginuhitan ko po yung salitang refuge. Refuge, kanlungan. Dito po sa atin, hindi po yung kanlungan, yung pag may kalangli. Hindi po, yung kanlungan po nila, ganito po ibig sabihin po niyan. Talagang nado ka sa loob ng bato. Kahit sabi niya, kahit umulan pa yan, kahit magbagyuhan pa yan, Diyos ang aking. Ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Grabe, pwede natin harapin na may confidence mo, na may tiwala, kasi ang Diyos ang aking proteksyon. When you say refuge, it means shelter. Shelter po. Parang bunker po siya. Nung panahon ng Hapon, may ginagamit tayong salita. Ano yung headquarters sa mga Hapon ang tawag doon? Ay ano?
garrison. Garrison po yun. Sabi, hindi mo pa basta-basta pa pwede pasukin po yun. No? Ito po ay isang makalarawang salita na ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan at proteksyon. Refuge. Ang Diyos po ito, para siyang metaphor, no? Na kung saan ginagamit po na itong mga bagay na to, pagpapakita ng pag-iingat ng Diyos. Ha? Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nasa tabi mo, ay wag, matulog ka na. Amin po ba? Matulog ka na. Ito po yung magandang talata po ng Isaiah 5:4. You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wall. Ang sabi po sa Tagalog, ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Gabi ang ating mga pangailangan ngayon. Diba? Matatag na silungan sa panahon ng unos at makakapasong sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Isipin namin, matibay na pader. Natatandaan niyo po ba si Paulo, nung inuusig niya yung mga Christian? Sabi ni Jesus, di ba, sa Damasco, papunta siya doon, sabi niya, Saulo, ba't mo ko? Di mo ba alam? Mahirap sumipa sa isang malaking bato. Isabihin ng Panginoong Hesus, ako ang iyong uusigin, ako ang kakalabanin mo. Taob ka. Ay, nahulog nga siya. Binulag pa siya. Ano siya magagawa? Sabi niya, ako pa kakalabanin mo. Wala siya magawa eh. Kaya sabi na lang ni Saulo na naging Pablo, hindi niya kilala eh. Panginoon, mga kapatid, pag tayo nagtiwala sa Diyos, grabe yung sandigan. Ibig sabihin po nito, ilagak mo yung wala, ilagak mo yung pag-asa sa ang Diyos ang ating kanlungan, ang proteksyon at ang tulong natin sa gitna ng ating parang ginagamit po yan yung larawang yan. Alam niyo po yung pakpak ng ginahing tinatakpan po niya. Wings. Ginagamit din po yung salitang refuge bilang shield, kalasag. Ginagamit din po yung refuge bilang bato na matibay, isang garrison, fortress. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ito po natin, no? Fearless in the midst of kawalan ng tao. Naguluhan natin pambansa, daigdig. Pa naman, mahilig pa naman. Kalooban natin, talagang nagrarambol-rambol. Kalooban. Sabi ng Panginoon, still, kalma. Dahil El Niño, bago ay, pero hindi nakalagak doon bagyo sa pag-asa nga. Asa na. Ano man ang mangyari sa ikaw ang aming sandigan, ikaw ang sa umagang ito, Panginoon, meron man kalooban. Prayer ko po, Panginoon, kain niyo po. Kaya pwede pa rin mag-worship. Pwede rin, Panginoon, magpatulog. Panginoon, sa aming sarili, kahit matapang kami, Panginoon, katulad ni David. Pero lahat ito, Panginoon, hindi po ngayong mo. Sabi ng Panginoon, salamat, Panginoon,
can be refined by trying. Talagang we can be fearless. In Jesus' name we pray. Palapan po natin, Panginoon. God bless po. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa mensahe ng Diyos na marinig ngayon sa paghahatid. Ngayon po ay tayo dadako sa ating pagkakaloob. Ano po? Ngayon po, bawat isa ay ihahanda po natin yung kaloob agang ito. Bago po yun, habang inihahanda po natin yan, magpalakay nasabi doon. So ganito po pagkasabi, dalhin ninyo buo ang ito, tahanan, ano po, upang matugunan ang kailangan doon. Doon ay ninyong gawin ito kung saan ang tungawan ng langit at ibuhos yung kasaganang pagpapala. Napakaganda po ng talata na yon. Ng minsan tayo ang atubili ano magbibigay. Ngunit salamat sa Panginoon dahil lahat po na natangkilik yan ay sa Kanya. Ano po? Tayong atin na talagang pag-aari. At sinasabi doon, yung mga pinagkatiwala sa atin, kabuhayan man yan, atin po na balik yung marapat sa Panginoon. Huwag po nating isipin nakalugihan yung ating ipinabalik. Ating pagbigay, makikita po natin, may pangako, ano po, paninyong gawin ito kung saan ang tungawan ng langit at po, yung kanyang pagpapala. Kami pong pagpapala, kung bibilangin natin yun. Financial, pangkalan, bayan, ng pang-animan paman nyo. So sa umagang ito po ay alalahanin po natin yung ating gagawin sa loob. Gawin po natin ito ng bukal sa ating puso. Doon hindi lang magbigay tayo na masaya. Ano po? At ito ng Panginoon at nakalulog. Tayo po lahat ay tumayo. Langin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka o Panginoon. Salamat sa inyong kaibigan, sa inyong katapatan, pag-ibig o pag-aliw. Kami iniiwan, di kami pinababayaan o salamat o Panginoon. Sabi namin, na aming kalakasan, kami huwag mangamba, matakot o sa takbo ng buhay. Nangyayari sa aming kalupigan, sa aming o Panginoon. Panginoon, maraming kagustuhan, ngunit salamat o aming kapayapaan dahil kayo kapayapaan, marami pong salamat o Panginoon. Tunay na bawat sa amin, hindi dapat matinag o Panginoon. Marami pong salamat. At sa umagang ito, narito po bawat isa at kami po ay magkakaloob, ang inyong anak. Palain mo po Panginoon, bawat isa magkakaloob, maibalik namin buong katapatan ang mga ikapo, nais mong balik namin o handog namin o Panginoon. Tulungan mo po na masaya namin itong gagawin na po yung pahala na magpabalik namin mga pagpapala o Lord, pinagpapala namin sa inyo. Tulungan mo po Panginoon dahil alam namin o Panginoon, bawat kaloob naming nalapi o Panginoon, gagamit ito. Kesya, talaga po, nakaaabot o Panginoon ng mga kaluluwang Maraming pong salamat. Dahil mo ba mataas dan aming pangbayan, trabaho kayo
na lahat. Lagi rin. Salamat po. Ngalan po ng Isus. Po, kaya na po tayong makakapag-ob. Oh, Lord, we praise you. Yes. Come on, you sing it. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. Oh, you fill my life. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Oh, my feet are planted. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. Oh, you fill my life. You fill my life with greater joy. Yes, I Hello po. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Naaniyahan ko na po dito ang atin pong sa finance ministry at sa food ministry po. Kami po ay napakarami kaya po kami ay 4. Okay po. Isa po talaga kami ng mic. Ano po? Good morning po sa ating lahat. Ang awitin po galay namin sa Diyos at sa aming ministry po na aming nagampanan talagang sa inyo naman po kakanta kami food at saka financial pero ang aming pong talent ay pagkanta. Para sa Diyos. Ano po? Po. Tulungan po kami ng Diyos. In God we trust. Okay.
sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Nang hanggang kapatan, buhay ko'y lagi mo lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sabi po sa Pahayag 7:12, sabi nila, Amen. Sa aming Diyos ang kapurihan, kalwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan, magpakailanman. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po. Tayo po'y magwakas sa panalangin, tayo po'y tumayong lahat at ipagkatiwala po natin ang araw na to sa Panginoon. Salamat. Be still and know that I am God. Ito yung mensahe po natin. Panginoon, sa oras na to, yapain niyo po bawat isa. Ano man, Panginoon, yung kinakaharap po namin personal na mga issue, kalungkutan, karamdaman, Panginoon, problema, Panginoon, sa relasyon, Panginoon, Diyos, pangangailangan, problema sa trabaho, Lord, hanggang sa national level, Lord, problema namin sa aming bansa, Panginoon,
global issue, Panginoon, problema, Panginoon, ng buong daigdig. Lord, ang mahalaga, Panginoon Diyos, Ikaw ang aming kanlung, Ikaw, Panginoon, at ngayong araw na to, Panginoon, namin, Lord, You are our God. Pwede kami magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa gitna, Panginoon. Panginoon, igawad po ninyo ang pagpapala, ang patuloy na gabay, Panginoon Diyos, ang lakas, Panginoon, at katalinuhan, wisdom, Lord, sa mga ginagawa ng aming mga kamay, Panginoon Diyos, O God, sa bawat pamilya, ang prayer ko, Lord, na patuloy na alain. Lord, provide for the needs of everyone. Maging Panginoon, Lord, higit sa lahat, patuloy na bigyan niyo po kami ng uhaw at patuloy na paghahanap sa ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. God bless po. Maupo muna tayo para po sa ilang And so, good morning po muli sa ating lahat. At para po sa ating announcement, patuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Tuesday po. Po ay 5:30 p.m. po dito po sa church. At patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship po Friday 7 p.m. dito po ay sa Messenger group. At patuloy pa rin po ang ating night of prayer and worship every last Friday po, 7 to 9 p.m. dito po sa Tipa. At patuloy pa rin po ang ating Ignite Youth Worship Service po every Saturday po ay 1 p.m. At patuloy namin ini-encourage ang mga kabataan. Ito po yung fellowship po ng mga kabataan. Tayo po ay pumunta po sa church. 1 p.m. po yon. Tayo po ay sama-sama na makapellowship po natin ang ating at patuloy na matuto, lumago sa pananampalataya. Yan, so at ngayon naman po ay sa ating birthday celebrants for the month of June. Sa June 15 po, magbe-birthday po si Ate Mi. Happy birthday po! Yan, so salamat po sa Lord sa natapos na isang linggo. Palakpakan naman po natin ang Lord sa natapos na isang linggong ito. Talagang napaka-fruitful, talagang grabe ang faithfulness at kabutihan ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At salamat po sa inyo mga kapatid na kayo ay naglaan ng effort, ng time na tayo ay makapunta dito sa tahanan ng Lord at tayo ay makapagbigay ng pagsamba natin sa Kaya muli, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Lord sa natapos na Sunday worship service. At yun lang po, at para sa ating server, ang magsiserve po natin ay ang mga mothers po. Ayan, so, sige po, pwede na po tayong Tayo po ay tumayo at tayo po ay pupunta po sa ating mga small group at habang po tayo napunta sa ating small group, tayo po ay batiin natin ang ating mga katabi, bawat isa, kamayan po natin siya at sabihin po natin, ako'y nagagalak.